Kung may isang Pilipinong basketball player ngayon na hindi lang kilala sa kanyang laro, kundi kilala rin sa kanyang karunungan pagdating sa pera, sa kanyang mga negosyo, at sa kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya, isa lang ang pangalan, Jayson Castro, ang 3-time PBA MVP. Ang manlalarong umabot sa 10,000 points. Ang basketball player na naging resort owner. Pero narito ang bagay na hindi alam ng karamihan. Hindi lang siya isang magaling na basketball player. Hindi lang siya isang matagumpay na negosyante. Dahil ang tunay na kwento ni Jayson Castro ay nagsisimula sa isang batang iniwan ng kanyang sariling ama, na lumaki sa pag-aalaga ng kanyang lola, na nagbebenta ng pagkain sa tabi ng paaralan bago pa man magsimula ang klase, at natutunan ang halaga ng pera bago pa man siya naging sikat. At ngayon, ang batang iyon ay may sariling farm resort na nagkakahalaga ng milyon-milyon at isang pamilya na hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kinabukasan. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Simulan natin sa simula. Si Jayson Castro ay ipinanganak sa Bacolor, Pampanga, at lumaki sa pag-aalaga ng kanyang lola at lolo. Ang kanyang ama ay isang Amerikano at ang kanyang ina ay isang Pilipina. Pero ang kanyang mga magulang ay nag-divorce at ang kanyang ama ay umalis. At iyon, ang pag-alis ng kanyang ama ay naging isa sa mga pinakamalalim na sugat sa buhay ni Jayson Castro. Sinabi niya mismo sa isang interview kay Karen Davila, "It's hard, to be honest, because you have so many questions that only your mother and father can answer." Maraming tanong na hindi nasasagot, na nanatili sa kanya hanggang ngayon. Pero kahit masakit ang sitwasyon, si Jayson ay hindi nagpabaya sa kanyang sarili. Sa halip, pinili niyang tanggapin ang katotohanan at gamitin ito bilang motivasyon. Sinabi niya, "When I was growing up, I think I was blessed by my grandmothers and then my grandfather." Ang kanyang lola at lolo, ang mga taong pinalaki sa kanya, ang mga taong nagbigay sa kanya ng pagmamahal na hinahanap niya sa kanyang ama. Pag-usapan natin ang buhay ni Jayson bago pa man siya naging sikat. Ayon sa kanyang kwento, si Jayson ay lumaki sa isang pamilya na hindi mayaman. At para makatulong sa kanyang pamilya, siya ay nagbebenta ng pagkain sa tabi ng paaralan, kasama ang kanyang tita. Pero hindi lang basta nagbebenta si Jayson. Siya ay gumigising ng alas 5 ng umaga bago pa man magsimula ang klase para ayusin ang lahat ng kanilang mga paninda. At sa panahon ng tag-araw, lahat ng bagay na maaaring pagkakitaan, lahat ng trabaho na maaaring gawin, ginagawa niya para lang makatulong sa kanyang lola at tita. At iyon, ang karanasang iyon ng pagbebenta, ang karanasang iyon ng paggising ng maaga, ang karanasang iyon ng pagtitiyaga, ay naging pundasyon ng kanyang pagkatao. Sinabi niya, "That's where I learned how to value money, because not everyone can handle that kind of money." Natutunan niya ang halaga ng pera, hindi sa isang libro, hindi sa isang klase, kundi sa totoong buhay, sa totoong karanasan, sa totoong pagsisikap. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano nagsimula ang basketball career ni Jayson. Ayon sa kanyang kwento, si Jayson ay hindi agad naging basketball player. Sa simula, siya ay mas interesado sa track and field dahil alam niyang siya ay athletic. Pero may isang dahilan kung bakit siya lumipat sa basketball. Sinabi niya, "I realized that in order for me to get a scholarship when I get to college, I have to play basketball so that my family doesn't have to spend money." Hindi siya lumipat sa basketball dahil mahal niya ito. Hindi siya lumipat dahil pangarap niya ito. Lumipat siya sa basketball para sa kanyang pamilya. Para hindi na kailangang gumastos ang kanyang pamilya para sa kanyang pag-aaral. At ang desisyong iyon, ang desisyong lumipat sa basketball para sa scholarship, ay nagbago ng kanyang buhay magpakailanman. Pumasok siya sa Philippine Christian University o PCU sa edad na 16 na taong gulang. At nang dumating siya sa PCU, wala siyang pera. Sinabi niya, "Good thing there's free dorm, free food after practice, which is you can survive, but as in walang-wala. Walang-wala." Pero naroon siya at nagsisimula na ang kanyang basketball career. Pero narito ang isang bagay na nagpapakita ng tunay na pagkatao ni Jayson Castro.
kahit sa simula pa lang ng kanyang basketball career. Habang ang ibang manlalaro ay nag-iisip lang sa basketball, si Jason ay nag-iisip na sa kung ano ang mangyayari pagkatapos ng basketball. Sinabi niya, "I'm more focused on my studies because I'm thinking, after basketball, what's next?" Dahil alam niya na hindi lahat ng basketball player sa kolehiyo ay makakarating sa PBA. At kahit makarating ka sa PBA, ang basketball career ay hindi walang katapusan. Sinabi niya, "Once you get injured, all that stops because you're only as good as your last." Ikaw ay kasing galing lang ng iyong huling laro. Kapag hindi ka na makakapaglaro, tapos na. Kaya mula pa sa simula ng kanyang basketball career, si Jason ay nag-iisip na sa hinaharap. Nag-iisip na sa kung paano niya poprotektahan ang kanyang pera. Nag-iisip na sa kung paano niya palalakihin ang kanyang kayamanan. Nag-iisip na sa kung paano niya bibigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya kahit matapos na ang kanyang basketball career. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-importanting desisyon ni Jason Castro, ang kanyang pamumuhunan sa real estate. Nang magsimula siyang kumita ng malaking pera sa PBA, maraming manlalaro ang gumagastos sa mga mahal na bagay, sports cars, expensive bags, designer clothes. At nakita ni Jason ang lahat ng iyon, pero hindi siya sumunod sa trend. Sinabi niya, "I really see it. And then they're also after basketball. As in, they really don't have anything." Nakita niya ang mga manlalaro na kumita ng malaking pera, pero pagkatapos ng kanilang basketball career, wala na silang natitira at hindi niya gusto ang gayon para sa kanyang sarili, kaya naghanap siya ng mentor. Sinabi niya, "I had a mentor during my PBA career when I was already earning a lot. And he introduced me to something that would make your money safe, which is real estate." At nang marinig niya ang tungkol sa real estate, agad niyang naunawaan kung bakit ito ang tamang investment para sa kanya. Sinabi niya, "I came from a poor background. I don't want to reach the level of those who have saved up and then everything is gone." Hindi niya gustong mangyari sa kanya ang nangyari sa ibang manlalaro. Pag-usapan natin ang unang investment ni Jason Castro. Nang magsimula siyang kumita bilang isang professional na manlalaro, ang kanyang unang malaking investment ay isang townhouse. Isang simpleng townhouse na nagkakahalaga ng 700,000 piso noon. At narito ang bagay na nagpapakita ng kanyang karunungan. Hindi niya ibinenta ang townhouse na iyon. Hindi niya ginastos ang pera. Hindi niya ginamit para sa mga mahal na bagay. Sa halip, pinabayaran niya ito ng renta. Sinabi niya, "It's still there. I'm renting it out." Isang townhouse na nagbibigay ng passive income habang nagtatrabaho pa rin siya sa PBA. At iyon, ang simpleng desisyong iyon, ang pagpili na mag-invest kaysa gumastos, ay naging pundasyon ng kanyang kayamanan ngayon. Sinabi niya, "I also thought, if I spend it on other things, its value will also disappear. And then I said, at least I can keep it for a while I'm still saving." Nagtipid siya, nag-invest siya, at ngayon, ang kanyang mga investment ay nagbubunga. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamagandang bahagi ng kwento ni Jason Castro, ang Casa Esmeralda Farm Resort. Ang resort ay matatagpuan sa Bacolor, Pampanga, ang parehong lugar kung saan siya lumaki. At ang pangalan ng resort ay nagmula sa pangalan ng kanyang lola, Esmeralda. Pero ang Casa Esmeralda ay hindi lang isang resort. Para kay Jason, ito ay isang pangarap na natupad. Sinabi niya, "Before we planned this, what we thought was to make it a retirement home at first." Isang retirement home para sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero nang pag-isipan nila kung paano nila ito mamamantini, kung paano nila ito pananatilihing maayos, nagdesisyon silang gawing resort. At ang Casa Esmeralda ay hindi basta-basta resort. Ito ay halos 2 hektarya ang laki. May pond na may tilapia. May 4 na villas na pinangalanan sa pangalawang pangalan ng kanyang mga anak, sina Elo, Ellie, Ellis at Esme. May golf cart para sa mga bisita. May events place na may kapasidad na 250 tao.
At may restaurant na tinatawag na Esme na nagsiserve ng Kapampangan Classics na may Asian fusion twist. Pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-touching na bahagi ng kwento ng Casa Esmeralda. Ang resort ay itinayo sa loob ng 3.5 taon. At sa panahon ng pandemic, nang maraming tao ang nawalan ng trabaho, si Jason ay nagdesisyon na ipagpatuloy ang construction para bigyan ng trabaho ang mga manggagawang nawalan ng kabuhayan. At narito ang isang bagay na nagpapakita ng tunay na pagkatao ni Jason. Kahit ang resort ay isang malaking investment, kahit maraming pera ang ginastos, si Jason ay hindi nagmamayabang. Nanatili siyang mababa ang loob. Nanatiling ang parehong batang nagbebenta ng pagkain sa tabi ng paaralan sa Bacolor, Pampanga. Sinabi niya, "I don't want to be famous. I want to be successful. That's all." Hindi sikat, matagumpay. Iyon ang pagkakaiba. At ang tagumpay para kay Jason ay hindi nasusukat sa pera o sa mga ari-arian o sa mga award. Sinabi niya, "As a father, that's it. Be a good example to your children." Which is, for me, the real success. Ang tunay na tagumpay ay ang pagiging isang magandang halimbawa para sa kanyang mga anak. Dahil siya ay lumaki ng walang ama at alam niya kung gaano kasakit ang pakiramdam na iyon. Kaya ngayon, kahit pagod siya mula sa practice o laro, tinitiyak niyang umuwi siya para makasama ang kanyang mga anak. Isang batang iniwan ng kanyang sariling ama. Isang batang gumigising ng alas 5 ng umaga para magbenta ng pagkain. Isang batang pumunta sa PCU ng walang pera, pero may pangarap. At ngayon, ang batang iyon ay isang 3-time PBA MVP, isang 10,000 point scorer, isang resort owner, at isang ama na tinitiyak na hindi mararamdaman ng kanyang mga anak ang parehong sakit na naramdaman niya noong bata pa siya. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalang Jason Castro, huwag mo lang siyang alalahanin bilang isang basketball player. Alalahanin mo ang batang nagbebenta ng pagkain sa tabi ng paaralan, na natutunan ang halaga ng pera bago pa man siya naging sikat, na pinili ang real estate kaysa sa sports cars, na itinayo ang isang resort na pinangalanan sa kanyang lola, at nanatiling ang parehong tao kahit nagbago na ang lahat sa kanyang paligid. Iyon ang tunay na kwento ni Jason Castro. Iyon ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi sikat, matagumpay. Inspired ka ba sa kwento ni Jason Castro? Ano ang pinakanagustuhan mo sa kanyang buhay at mga desisyon? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga kwento. Salamat sa panood.